Thank you, Gid Choir. Advance Merry Christmas na to everyone, no? Nagkanta ng Joyful, Joyful. Sige Ang advance yun, duwag ginalipay. Great ko Merry Christmas, no? Don't worry, hindi mo ko manapot, no? Merry Christmas yun, tanan. Advance Merry Christmas. I-greet mo tupad subong. Happy Lord's Day. Go! Yan, Happy Lord's Day. Happy Lord's Day. Ay, advance daw. Duwag ka lipay. Basta tuyo pa. Sige Praise the Lord sa subong nga adlaw, sa privilege nga makasimba siya. Amo ning kanta sang choir kay sa may part day sa meno. Are. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean depth of happiness. Yung si Thou, si God, di ba? Siya man ang wellspring, siya ang tuburan
sa kalipay, sa pagpangabuhi, sa kabuhi nato, no? Sa first pag ito nga part, ang balapagid, giver of immortal gladness, no? Amo ni ang ginobra sa Dios ato, no? Si God is concerned sa imo nga joy, sa imo nga happiness. Hindi gusto nga ikaw naga-survive lang, survive, gagwanta, gusto ya sa piyak sa mga problema, sa piyak sa mga challenges, may kalipay agid. Pero nakakalipay, makita sa isa lang gid ka person, kundi kay God lang gid, kay Jesus lang gid, and why na sang iban pa, no? So sa aton, yaw, praise the Lord, kay why tagasigi pangita sang kalipay, kundi naton makita, di nga lugar, di nga person, praise the Lord siya grasya, nga nakita nato na kay Lord Jesus Christ. And sa imo family, for sure gid, kung ga-follow ka pa ng kay Lord Jesus Christ, ma-enjoy mo gid, ma-feel mo gid, ma-experience mo gid ang joy of living, no? So subong nga aga, before tayo padayon, before malipat, basta may mga first-timers kita or mga bisita, niyari ayhan, subong aga, wala kang magid. I-welcome natin balik si Sir Boston, no? Welcome back dito sa Calvary Church, no? Layo-layo ko lang idahin niya. And today, praise the Lord, kapon natin si Liwat, no? Karoon, basta yung tupad siya na nga do bago, maka-join din sa Calvary, welcome sa diri. Sa nag-join online, welcome man sa aton nga online nga worship subong. Hopefully, okay atong nga signal dira. And mag-join ta together sa pag-worship kay Lord subong aga. Sige Madrid, so tatong isa pa ika-announcement, kung ano diri. Ay, wala iman. Wala iman. Sige. Wala iman. Sige. Nang Ligad, gi-announce ang church camp salin sa grade 6 to grade 10. Nang sa subong nga time, why ginalaw ni Lord nga malabot nato nga goal, which is maka-fellowship or makaupod ang mga kabataan diri and ang mga kabataan sa ginabaybaw sa dihan naton. So, sa mga parents na contact naton, the church youth camp has been rescheduled for August 30 to 31. Say what? Gin-move siya sa August 30 to 31. For this time, upod na ni siya sa young people, college, kag young professionals nga retreat. No? August 30, pakadto sa 31. And ang aton nga venue, in case na nga mag-una ka makaroon sa Sunday school, or after sang wali, ang aton venue diri sa may Neptune nga Pitman's Garden. Neptune Pitman's Garden. So sa mga parents nga diri, we're join online, datang nga venue, August 30, 31, kung ari ka mo diri, hopefully maka-join ka mo, no? Sa mga nagmuno ng mga parents, kung may mga planos na gali, sinsagid, no? Enjoy ka mo sa inyong bakasyon o kung ano makatuan ninyo, sinsagid nagsabay man sa aton nga schedule. Sige. So sa mga why nalabutan sang message, chat, or ano man ang announcement, amoy tabo sa aton nga church youth camp, August 30 to 31. More nga details, i-share lang namon sa mga GC or sa mga Sunday schools. Yan. Sige. Okay. So mga aga, mag-tindog ka na please. Before tayo mag-start, mag-pray kita, mga itabulay kay Lord, para mas maintindihan natin yung words sa buong time. Ready na? Ma-pray kita. Father God in heaven, pasalamat kami sa privilege kay Liwat, nga maka-worship Lord sa imo. Salamat gid sa padayon nga freedom sa pagsimba. Salamat sa padayon nga freedom to declare si Lord Jesus Christ, to declare God the Father, to declare the Holy Spirit, nga sila ang Diyos. Isa ka mo Ginoo. And why isang magadakop sa amon, why isang may magbawal sa amon diri. Even sa akong pagkanta, bisan tunugo namon, why problema. Or bisan pa nga, why kami ka panagho sa mga time, ara kami sa kilid sa highway, makasimba kami Lord God sa imo, sang hilway, free. Salamat Lord God sa privilege kini, and salamat man sa pagtipon mo sa kada isa, kag kada families, di Lord sa site or even online, nga makasimba Ginoo sa imo sa mga time.
And Lord, sa mga time, ginapadayon Lord namon pakanubo, amon ko galingon simo, knowing ako sa amon lang, why kami sang saranggit. And this time, Holy Spirit, please be our teacher, please be our guide, sa pag-learn namon, sa pag-worship namon sa imo, sa pagsalis mo word. I-control please, ang akong ngay hambal, ang akong di hambal. Even ang nga preparation, i-override please. Nga imo gid nga pure nga words, amon ma-learn sa bunga adlaw. And sa imo grasya, ma-apply Lord namon ni sa muntag sa kabuhi, especially as we continue sa pagpangabuhi, sini nga panahon nga mas nagalala, mas nagataas ang mga balaklon, mas gadamo ang problema. Salamat gid nga ikaw ang Dios namon, way ka pabiya, and may ana ang isang grabe ka implanting nga message sa amon sa mga atay. Ikaw please mag-bless, tagsa sa amon diri, or gadyo man online nga makafocus gid sa mga words sa mga time. Ang mga ga disturbo sa amon nga mind, sa amon nga heart, or even man sa among attention sa mga time, gina-surrender Lord namon na sa imo and help us nga makafocus gid sa imo sa mga time and sa imo nga word. Ipakita imo glory sa among tanan sa mga time pagi sa imo word in Jesus name. Amen. Salamat gid mga pungko mo. Ari na kita sa may episode 4 sang John chapter 16. And by the way, salamat gid sa inyong prayers. Ligad Sunday, why kami diri? Ay nag-join kami sang CCF nga Couples Retreat, no? May kamahalan siya. Pero salamat gid sa mga sponsors sa amon, no? Salamat gid sa inyo kabuhi and your generosity. Sa may mga kwarta diri or sa wala man, highly recommended ang CCF Couples Retreat. Tanaw mo sa Facebook kay bandit to, nagkadto sila to grow sa ila marriage. Nga magdami pa ila marriage. Pero damo man dito, nagkadto sila to save ang ilang marriage. Kaya damo dito, hambal na sila mga testimony, last na lang gid ni. Kung hindi pa rin mag-ayo atong marriage, mas separate na tayo. Amo nilang ma-annul sila sa mga kwarta, sa mga wala, mabuka lagi sila, no? Last na lang ito. Pero sa grace ni Lord, ma-amaze ka sa second day. Sa second day pa lang Sa second day pa lang, ang amuto nga mga marriages, gano'n na, gakop anay na sa liwat. Wow, gakop anay na sa liwat, no? Hindi nga pilitay, ha? Kung ito tuog, gakop anay, no? Gamba sa I love you, sa isa-isa. And sila, hindi sila na-encourage, gid. Kag doon, hindi nakahulat nga magpadayon sa ilang marriage life, nag-follow kay Lord, no? Praise the Lord na nga, no? Kung gusto nyo makita ang mga videos, aram na sa Facebook, no? Tanawin nyo lang, grabe ang effect sang Holy Spirit, ang effect ni God, ang iyang words, sina nga retreat, no? Praise God sa sina nga retreat. Hopefully, someday, eventually, ka man maka-join mo sila. Prayan nyo, no? Prayan natin, ka man maka-join mo sila. As of now, padayon natin ang John chapter 16 na itong lesson. Sa mga nalipat na, learn natin ligad din, no? Gitunga natin sa simple lang gid ka parts. Verse 1 to 33, gitunga natin sa duwa. These are mga teachings ni Jesus. Ang mga rason ni, kung aagin tudlo niya ang hate. Sino nga hate? Sang mga tao dire sa kalibutan, sa mga followers ni Jesus and kay Jesus. And then, or sa ibang nga word gali, persecution, nga may persecution. And then, sa ikaduwa, ang response ni God. Ano ang action ni God? Kaya ang kalibutan, ang mga tao nga hindi followers ni Jesus, nag-hate, nag-persecute sa kay Jesus, and sa mga tao man nga nagasunod kay Jesus, no? So this time, again, hindi ni sa action sang tao, kundi si God naman sa mga time. Ano ang action ni God? Ano ang response ni God? Ay ang kalibutan, ang mga tao sa kalibutan nga hindi followers ni Jesus, ginakontra niya ang followers ni Jesus, no? And even si Jesus. Ligad, nag-start kita today, when persecution comes, keep following Jesus. Always understand, kung believer ka ni Jesus, ang persecution, dalagid na sa Christian life. Hindi na siya nga base-base lang. May aragid na, especially kung committed ka, seryoso ka sa pagsunod kay Jesus. May aragid sang persecution. May mangsuya gid si mo, may manghingabot si mo tungod sa imo faith kay Jesus. Next na yon, know
and receive the advantage of Christ's ascension and the Holy Spirit's coming. Bisan pa may persecution, may mga benefits si God, si Jesus, nga ginhatag sa aton nga mga believers niya, pagi si Holy Spirit, no? And hopefully, sa that time, nakapamati ka ni, nakatanaw ka ni, kung wala man, ari na siya sa may YouTube na to channel, Calvary Baptist Church, Maclayanan. Next na yon, third part na, when persecution comes, don't worry, the Holy Spirit is at work. Ang Holy Spirit, nagatrabaho sa kabuhi sa mga Kristohanon, sa kabuhi sa mga nagtuo kay Jesus, kag pati man sa mga kabuhi sa mga tawo nga waay pa nagtuo kay Jesus. So kung concerned ka, nga may parinti ka, nga gusto mo siya ma-save, pero layo sa simo, bisan mag-video call, di sa contact, don't worry, ang Holy Spirit katrabaho sa aton tanan. Okay? Agsay man sa aton, kung mag-share sa gospel, hindi ta mahadlokan, hindi ta magtinamad, hindi ta makulbaan, kaya may Holy Spirit man nga nagtrabaho upod man sa aton to help us sa pag-share man sa gospel and magseryoso man sa pag-follow kay Jesus. So don't worry. And then, subong, part 4 na, padayuno na ito pag-learn dere, subong nga aga, kung may Bible nila, ibuksan ta na please sa may John 16, starting sa verse 16. Verse 16 hasta sa 22 sang chapter 16 sang John. John 16, 16 to 22. And sa bungaga, tatlo lang kasimpo ako sa itong guide. Anong ginhambal ni Jesus? Ano ang iyang buot silingon? Anong ginanamin niya? And ano ning labot niya sa aton? Or anong effect niya sa aton? Okay? Sige. Sa bungaga, huwag na sa padugay-dugay ang aton message. Ang summary niya, Jesus lives in you through the Holy Spirit. So be glad even in persecution. Okay? Basahan tabi. Come on, please basa. Jesus lives. Ready? Everybody, please read. Jesus through the Holy Spirit. So be glad even in persecution. Gin-emphasize tagit ang be glad, maging malipayon sa aton kabuhi, bisan pa may persecution, kay nga man, ara si Jesus, naga-star asulod sa aton nga lawas, pati ang Holy Spirit, upod ni sila. So bisan din ka makadto, bisan matsag mo isahanon ka, hindi ka gaisahanon. Kaya upod mo si Jesus, upod mo ang Holy Spirit. No? Yan. That's why, sa anong mga sitwasyon sa kabuhi, ano man ang season mo sa kabuhi, ara ka man sa babaw, ara ka man sa dalom, or ginasuyaan ka, ginahingabot ka, totally committed ka sa pag-follow kay Jesus, magpangalipay gyapon. May rason gyapon, maging magkalipay, iupunta, the King of Kings and Lord of Lords, the one in control of everything, no? And atong nga Savior, atong nga Lord. Now, kung natanaw nyo dira, sa may verse 16, ito ang tauna, anong ginhambal Lord Jesus Christ? Hamba sa word ni God. Kung ready na, kung okay lang, basahan tadungan please. A little while, ready? Everybody, please read. A little while, and you no longer are going to see me. And again, a little while, and you will see me. Before tayo pa sa next verse, tandaan nyo ni please ha, ang ining a little while. Ang una nga a little while, you no longer are going to see me. Sa malipot nga panahon, hindi nyo ko makita. Ipadayon siya. And again, a little while, sa malipot man nga panahon, makita nyo man ako dayon. Okay? Padayon ta. Tandaan ta na siya, kaya very important siya nga istoryahan ta karon. Verse 17. So, some of his disciples said to one another, "What is this that he is telling to us? A little while, and you are not going to see me. And again, a little while, and you will see me. And because I am going to the Father." So, kung sa imo, sa akon, dumidyo galibog yung ulong-ulo, kung anong gusto ni Jesus ni, sila man that time, makarelate man sa aton, okay sila, di mas na kaintindi. Ay posible yun. So, they were saying, "What is this
that he says. A little while, we do not know what he is talking about. So sila, wais na rin sindi sa ginanamin o ginahambal ni Jesus. Verse 19, Jesus knew that they wanted to question him. And he said to them, are you deliberating together about this, that I said, a little while and you are not going to see me, and again, a little while you will see me? Yan. So si Jesus, nabalaan niya gid, no? Ang ilang ang ginapaminsan or ginastobyan na sa layo siguro sa sila ni. Dayon, truly, truly, ang Lord Jesus Christ sila, truly, truly, I say to you that you will weep and mourn. Amo ni ang first nga effects, ang first nga little while. Mano sila, mahibi nga grabe and mag-mourn, magpangasubo, but the world will rejoice. May duwa ka effect, ang ininga little while nga hambal Lord Jesus Christ, ang mga believers niya masubuan, pero ang kalibutan nga nag-hate kay Jesus, magapangalipay sila. Gisulit pa yun, you will grieve, subuan ka mo, but your grief will be turned into joy. No? So, masubuan sila, pero ang rason nga masubuan sila, same man nga maghatag sila sang change. Nga ilang nga kasubo, mahimo nga grabe nga kalipay. Tapos, sabayan siya. Maghatag siya sang example or illustration. Whenever a woman is in labor, she has pain. Kung dumabata na ang babayi, ang nanay, ano siya, may arasa sa ginabatsag nga kasakit. Because her hour has come. Magbata na siya. But when she gives birth to the child, magbata na siya, she no longer remembers the anguish because of the joy that a child has been born into the world. No? Tuod mo na mga nanay dire. Tuod. Di ba nagatawa-tawas na, no? Sa akin, may mo experience. No? Sige. Diba lang sa Diyon, sa verse 22, therefore, you too have grief now. Subong, masubuan ka mo, but I will see you again. Makita niyo kaliwat. And your heart will rejoice. And no one is going to take your joy away from you. Sa tuod, may aragiman sa kasubo. And grabe nga kasubo ang ma-experience nila. Kaya hindi nila makita si Jesus. Pero, mapakita liwat si Jesus sa ila. Dayon, ang effects ni, ang ila heart, magkakalipay sila. And niya kalipay, very unique kalipay, ay hindi niya makuha sa bisan sino sa ila. Kung tumama sa kantagin na, giver of eternal gladness. No? Yan. Wellspring of the joy of living. No? Yan. So, muna yung effect sila. Now. So, simpleng istorya, in case lang huwag ka masyado ka-follow, anong ginambal Lord Jesus Christ sa verse 16-22? Sa simpleng istorya, the disciples will be sad because they will not see Jesus. But their sadness will turn into joy that cannot be taken away when they saw Him again. Now, ang pamangkot, ano ang both silingon sa ginhambal ni Jesus dali? Ay bisan pa, sa mga gatoon sa Bible, hindi sila masyado gid mag-agree kung anong ginhambal ni Jesus dali. But before that, balikan taton nga message mo aga, sa liwat, masanta please, ready, Jesus, ready, everybody, go. Jesus lives in you through the Holy Spirit, so be glad even in persecution. Okay, panayta. Ano ang ginanamin ni Jesus sa ginhambal ito kagina? What does it mean, a little while, and you are not going to see me? Anong gusto mo sila? And again, a little while, and you will see me. And because I am going to the Father, but I will see you again, and your heart will rejoice. Sa John 16, 16-22. Anong musilingon niya? Dire. Now, sa research nakon, meron sa tatlo ka mga view or interpretation kung anong ginanamin ni Jesus sa first nga little while and sa ikaduwa nga a little while. Una gid, ang una ko nga a little while is
probably ang kamatayo ni Jesus. Kaya hindi nila makita si Jesus diri. Dayon, ang next nga little while, kadasig naman, si Jesus mabuhi liwat, ang makita yan sila liwat. No? Next na yon, ang ilang interpretation, base mapano ang ascension. Ano ang ascension gani? Ang pagsaka ni Jesus, after nga siya, nabuhi liwat, kung nag-minister sa mga tao diri, nagsaka sila sa langit, so hindi nila makita si Jesus diri, kaya sa langit, pero mabalik siya sa second coming. No? After sang tribulation period. So makita nila sa luwat, so malipay sila. Ang last, isa mo ni, the ascension, mo gyapon, no? Mabalik si Jesus sa langit. So hindi nila makita, pero mabalik siya, mabalik ang Holy Spirit. Now, before to explain isa-isa gid, sa malipot lang ang John 16 to 22, maginambang nga a little while, hindi nyo makita. And a little while, makita niyo kaliwat. And kung makita niyo kaliwat, may ara ka mo sang joy na hindi na makuha sa inyo. Sa ini nga tatlo, matsag mo, diin diri ang imo nga sabat. Diin diri ang sabat sa John 16 to 22. Now, i-asta ka mo ha, letter A, letter B, or letter C. Hindi na mo sabat, okay? Letter A, letter B, or letter C. Isa lang sa bata? Sige. Sa imo lang, personal lang. Dili nga side. Ready na? A, B, or C lang ha? Hindi all of the above. Sige, ready? 1, 2, 3, go. Medyo nip sa ready. Balikan. Dili nga side B. A, B, or C. Ready? 1, 2, 3, go. A and C. C0, B ko no ka, sinyasonan. Dali liwat, Ila, sagad sila, tanan nilang isabat, A, B, and C. Si kamo ba? Sige, 1, 2, 3, go. Si Tita Dre, kita ko ganyan yung ABC ng bal mo, no? Grabe, bugas-bugas yun no? Sige. Okay. So, A, hambal nila sa A, ang death and resurrection of Jesus. Tuod gid man si Jesus, sa mapatay siya, hindi nila makita, no? Hindi nila makita, sa masubuan sila. Agtuod, hindi nasubuan sila, no? And then, ang resurrection of Jesus, nabuhay lang si Jesus, nagpakita sila, nalipay gid man sila, no? Ginambag ito, na nalipay gid sila. Pero mo ni, galing kay, after sa resurrection of Jesus, ano si Jesus galing John Luat? Nagbalik pa siya sa langit. Okay? Why pas na upod, no? Letter B, the ascension, nagbalik si Jesus sa langit. Told yun, nagbalik si Jesus sa langit, so hindi na makita, subukan sila. And then ang next yang pagbalik niya is a second coming. Tuod gid man, nga malipay gid man ang believers, galing kay hambal na, hindi na siya a little while. Kay dugay-dugay na. Lawig-lawig na. So, X ang A, X man ang B. Diri sa C, hambal nila, the ascension of Jesus, mabalik si Jesus sa langit, pero diri sa galang-alang. Kaya ang mabalik ang Holy Spirit. O sa ibang sa inyo, nga nagdako sa Sunday school, nagdugay na sa church, balaan nyo gid, nga medyo pabor diri sa may letter C. And ako man, sa bunga aga, itudlo ko sa inyo kung ano yung tsakto gid. Yet kalon ba? Hindi. Kabalo ko bata pa ko, no? Kag, base, mag-change man ang answer ko someday, pero as of now, sa research, duduri ko magpabor sa may letter C. The ascension of Jesus and the coming of the Holy Spirit. Kaya no, mayon sa sa bunga time, damo na sa mga pastor, mga Bible scholars, nagtuon sini, and though damo man sila, diri sa letter C. Pero pudra, more than that, we praise the Lord, kay may ara sa ginbilin ng mga clue or hint paagi kay Apostle John sa pagsulat sa sini, para bala natin, ano gin man ang ginanamin ni Jesus, nga a little while, nga hindi na makita, and a little while, makita niyo kaliwat. Ay kung makita niyo kaliwat, may anak mo sang grabe nga kalipay, nga hindi makuha sa inyo, sa bisan sino. May clue, may hint, okay? Sige, tanawan natin na. Klaro man eh, so di ka nabayaw. Sa verse 17. And so some of the disciples said to one another, "What is this that he is telling us?
A little while, and you are not going to see me. And again, a little while, and you will see me. And notice this. And because I am going to the Father. Sa original ginambal ni Jesus, sa may verse 16, wala ni ang last nga part, no? Because I am going to the Father. Pero si God, pagi kay Apostle John, gin-remind niya kita kung ano ang context ng sininga ginahambal ni Jesus. At this time, ang John 16, amo ni siya ang response ni God sa hate sang world. And ang isa sa highlight diri is, mahalin si Jesus, pero maabot ang Holy Spirit. Nga magbulig sila, bisan grabe-grabe ang persecution. Okay? Nan. Pero tandaan niyo, amo ni sa mga king nga mga phrase nga makatag sa aton sa sabat ang ginanamin ni Lord Jesus Christ. Because I am going to the Father. Ano ang matabo kung si Jesus makadto sa Father? And tuod yung manabala. Yes, hambal this may verse 5, hambalya. But now, I am going to Him who sent me. Sino ang nagpadala kay Jesus? Sino si Him? Si God the Father. Next, sa verse 7 dayon, but I tell you the truth. It is to your advantage that I am leaving, for if I do not leave, the Helper, or the Comforter, or the Holy Spirit will not come to you. But if I go, kung maghalin ako, magkataw sa Father, I will send Him to you. Okay? Now, masiman sa inyo, Holy Spirit, manasaya. Hindi man si Jesus, no? Are, praise the Lord, kami yung paklaro man siya. Gina-explain niya man Romans chapter 8, verse 9. Para pa? Hambal yun, namin. So, you are controlled by the Spirit. Big letter S, the Spirit. Ang sa ang Holy Spirit. If you have the Spirit of God. So this is the Holy Spirit living in you. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. The Holy Spirit, the Spirit of God, the Comforter, the Helper, gintawag man siya sa ibang nga parts ng Bible, the Spirit of Christ. Okay? Now, basta maglibugi mo nga ulo or ma-misunderstand mo, ang Holy Spirit, lain siya nga person. Ang God the Son, si Jesus, lain man nga person. Ang God the Father, lain man nga person. For this time, ginambal siya the Spirit of Christ. The Spirit of God is the Spirit of Christ man. So, ang Holy Spirit is called the Spirit of Christ. Question, ang Holy Spirit ba, Spirito lang siya ni Jesus? Hindi. Separate siya nga person. For this time, ginamemphasize niya yung Spirit of Christ, kaya nga man, ang bali Jesus sa may Book of John, I will send you another of the same kind. Diba? Nahan. Another, lain, pero pariho, no? Hindi siya si Jesus, pero pariho kami ni Jesus. Amo ni siya ang Holy Spirit. And ang Holy Spirit, nagsulod sa imo, sa akon, gigutulo kita, the Spirit of God, He is also the Spirit of Christ. Nan. So, simpleng istorya, si Jesus, magabalik, pero sa sa presence na sang Holy Spirit. Nan. Dadon ko si Jesus gali, before pa sang iyang rapture, sa second coming, magabalik siya, pero hindi na siya sa dati niya nga form nga tao, kundi ara na sa presence sang Holy Spirit nga magaupod sa ila. Nan. Iban pa nga verses para pakita nga hindi lang siya one time maging mahambal. Philippians 1:19 ang basang word ni God, for I know that as you pray for me and the Spirit of Jesus Christ helps me, this will lead to my deliverance. Nan. Bigyan ito S nga pong Spirit, pang Holy Spirit. 1 Peter 1, verse 11, they wondered what time or situation the Spirit of Christ within them was talking about when He told them in advance about Christ's suffering and His great glory afterward. Same gapon, the Spirit of
Christ within them. Now, so klaro na, ang Spirit, ang Holy Spirit is also called the Spirit of Christ or Spirit of Jesus. That's why ang balya, therefore, you two have grieved now, but I will see you again. I will see you again, pero hindi na sa form sang tao, hindi na sa human form, na may lawas, gatulog, gakaon, hindi na, but sa form na sang Holy Spirit. But I will see you again. That time, before that, masubuan sila. Sigurado, gini masubuan sila. Basta makita nyo po, pagi sa presence of Holy Spirit, that yun, ma-change na. So, this time, tanawon naton, pila ka adlaw. Halin sa ascension or pagkadto ni Jesus sa langit, pila ka adlaw ang ginhulat sang iya disciples sang iya nga pagbalik paagi sa pag-abot sang Holy Spirit, no? Pila ka adlaw ay ang hulat sang disciples. Sa inyo nga matiyag, pila ka adlaw ang ginhulat sang disciples? Isa ka bulan? Pila ka weeks? Ano na natin sa may Acts chapter 1, verse 3, and then Acts chapter 2. Ano? Ano, wanta namin na. Minasya mo? Are. Hambal niya, verse 3 sa Acts 1, during the 40 days after he suffered and died, he appeared. So, nabuhay na Jesus. Ipakita sila, 40 days. He appeared to the apostles from time to time, and he proved to them in many ways that he was actually alive. And he talked to them about the kingdom of God. So, before siya nagbalik sa langit, nagstay sa sila 40 days. Now, sa verse 9 naman, after saying this, he was taken up into a cloud while they were watching and they could no longer see him. So, saan siya hindi nakita? Pag sakaan niya sa langit, no? Natabunan na sa sang cloud. Kaya to kadlaw ang ipag-stay sa mga disciples after niya nabuhay liwat, 40 days. Okay? Ilang gani? Tanda to na? 40 days. Tanda i-place ang 40 days ha? Now. Sa Acts chapter 2, on the day of Pentecost or the 50th day after the resurrection Sunday of Jesus, all the believers were meeting together in one place. Sa ikapila, 50th day sa iya nga pagkabanhaw. Now, and everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. Now, may idea na mo? 40, tapos naging 50, pila ka days na hulat? Yan. Around 10 days ang ilang hulat sa pagbalik ni Jesus in your presence pagi sa Holy Spirit. A little while, gid man. 10 days lang. Nagbalik na yun si Jesus sa ila pagi sa presence ng Holy Spirit. Now, when did other believers in Jesus receive the Holy Spirit, including believers today? Saan nato niya na-receive ang Holy Spirit? Sa may Ephesians 1, 13 to 14. 13 or 3. And now you Gentiles have also heard the truth, the good news that God saves you. And when you believed in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit. Saan nato nabato ng Holy Spirit? Sa time nga nag-believe kita kay Jesus after nato na learn ang good news, no? Kasi God lang ganun makasay sa aton. The Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised and that He has purchased us to be His own people. He did this so we would praise and glorify Him. Now, so klaro na, sa disciples ni Jesus, even sa modern day ng mga believers ni Jesus, maabot gid ang Holy Spirit. Ano po dira, mapod man si Jesus, kay star man sa aton. And now, tanawa ang result. Kay nagbalik
Nakita nila si Jesus, naupo nila si Jesus, pagi sa form sa Holy Spirit, ang by Jesus, and your heart will rejoice, and no one is going to take your joy away from you. Tanong mo natin sa mga time, ano ang effect sa Holy Spirit nga joy sila? Una, gid, kaya ba sa word ni God, Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, aragid ang joy. Fruit ni siya sang Holy Spirit. 1 Thessalonians 1:6, ang balya, you also become imitators of us and of the Lord, having received the word during great affliction with the joy of the Holy Spirit. Tanawa, meron sang great affliction. Hindi taway, hindi bakasyon, hindi relax lang. Probisan sa may great affliction, great problema, the joy of the Holy Spirit. Aragya po ng joy sa Holy Spirit. Romans 14:17, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Aragid ang joy sa Holy Spirit. That's why ang Bible Jesus Christ sila, therefore you to have grief now. Masubok yung makamo, totoo gina, but I will see you again, and your heart will rejoice, and no one is going to take your joy away from you. No? Ikaw basa ko pagid sa ibang parts ng Bible, bisan presuhon sila, no? Ang makantas na po, may problema, no? And by the way, kung mabasa mo ang Book of Acts, ngayon basa natin ligad, ang mga persecute kanay Paul, dugalibog ila ulo, no? Kamban la, patyon ka mo namon, nag-share ka po sa gospel ng Jesus. Linya, wala problema. To die is gain. And kung masuffer ako, ang suffering ko sa present world, hindi worthy i-compare sa glory may pakita sa ako ni Lord someday sa langit. May problema ko, patyon ko. Tiyambal nila, di ako patyon, pisuhon na mo. Okay lang, mapiso ko, i-share ako gospel niya mga gwardya. Galibog ulo, ano ba ako na po sa kay Paul man? Sa mga disciples man? Kaya buhi sila patay, okay sila, may problema. No? Amuning effect sang joy nga na-receive nila sang time nga nagsulod na ang Holy Spirit sa ila. Paminsarabla, kung normal ka nga tao, presuhon ka, malipay ka, hindi. Hindi, good. Kung patyon ka nila, kung normal lang imuutok, hindi agad malipay, di ba? Patyon ka, lipay ka pa, ano ka, medyo baliw, no? Hindi. Pero amuning effect sa Holy Spirit sila. Kaya nga man, patay or buhi, upod nila si Jesus, upod nila ang Holy Spirit. Grabe, no? That's why ang bala sa may Philippians, the love sa priso, sambaya, rejoice, and again I say, rejoice. Of course, why mas nakalipay kung may mga lain matabok? Kung sa piyak sila, makapangalipay sila because of ano? Save sila. Mapalangit sila gyapon, upod sila gyapon ng Diyos. Of course, subong white nakakalipay nga may mga ginapang tiro sa mga eskwelahan, ginapang buno or namanda. White nakakalipay. Kung sa piyak sa mga hindi problema, we rejoice kay nga man, may Holy Spirit nga at work din sila. Nga hindi sila pagdugutan ni God, mapatay, nga hindi nila mabatian ang gospel. That's why maka-rejoice kita. And even sa aton man diri, bisan kataas na ang tanan nga presyo, bisan presyo sa itlog na lang yun, no? Kataas sa tanan, maka-rejoice sa gyapon kay nga aman, upod mo si Jesus, ang Holy Spirit, ang great provider, upod mo. Ano pang imo ay kasubong? Di ba? For 30 years, si God, why nag-fail si imo? Iban si Dre, 70 plus years na, 80 plus years. Why ka gin-fail ni God? Bisan ka sa asa kataas ang mga black loan. So, nagani mas gamay pag mo sweldo, di ba? Pero why ka gin-fail ni God? Faithful siya. And upod dira, ayaw pagkaangos lubra pa, di ba? May pangatag pa sa imo ido, sa imo kuring, no? Ang tubig mo, ginapamunyag mo pa, no? Grabe. Kung isa, bisan di pa tayo tagpan, okay lang, grabe ang kurinti. Pero mabayran gyapon ang mga bills. Di ba? Faithful si God. Aragit siya kabuligid. Even sa imo trabaho, sa mga kabataan, even sa pag-eskwela, aragit si God kabuligid. And sa piyas ng problema, okay, gid. Meron ka sang hope. Kaya ni tanan,
Nung dabod-dabod gid. Ini tanan gyapon ano siya? Malipas naman ni. Mag-graduate mo ta dito lang sa kalibutan. And someday, istan ni Lord sang new heaven, new earth, perfect na tanan. No? And napun naton siya. And sigurado, gid. And the best pagid, sigurado pagid, nga hindi ka pa-impyerno. Tungod kay nagtuo ka kay Lord Jesus Christ, Lord and Savior. Yan. Di ba? So, ara ang joy. The giver of eternal gladness. The wellspring of joy and living. Ara tanandi. And na-receive mo na. Amo na baligad. Nasa iyo na ang lahat. Tungod kay nabaton mo si Jesus. Ara ang Holy Spirit sa inyo. Grabe niya. Tutuod nga kalipay. Tutuod nga wealth. Tutuod nga blessing gid. No? Grabe ang experience naton sa na-receive naton by grace through faith sa Lord Jesus Christ and ang iya nga Holy Spirit. So again, in case na ginawa na batian, anong ginamin ni Jesus Christ diri? He will ascend to heaven. Balik siya sa langit. Di na sa makita ni what? For a little while. But He will come back in 10 days to His believers to the presence of the Holy Spirit, producing lasting or eternal joy. No? Isubong nga tayo, for the proceed. Ano ba yung matupad? Doon may ahara masasang eternal joy mo. Ano ka sabi mo? May eternal joy yung tsura. Amo ni ang effect sang Holy Spirit ni Jesus Christ sa aton. Kung tanawon ka mo, do ka nami sa inyo nga, kung tanawon ka mula subong, do ka masyado probleman, ay iba na sa kalibutan subong, hindi na simba mo. Ay may overtime pa, ay may ginalagas nga bayaran. Ang iban nga mga estudyante, overtime man kay gapon, nag-movie marathon sila. So, gamay lang ginabiling nga time from araw sa assignment lang. Pero kamo subong, ari ka mo. Grabe no? Ari ka mo subong. And do ka relax sa inyo nga simana, duway masyado problema. No? Gapong-gapong kulang ka mo dira, no? Duway ka mo mga bayaran, boss. Duway lang ka mo. Amuning effect. Mga patid, amuning effect. Kung tutuod mo na baton si Lord Jesus Christ. Relax. Grabe ka relax ang kabuhi. Saan may problema? Ay kabalo ka, ang gabulig si mo, hindi lang tao mo. Hindi lang kung sino lang ang tao, kundi ang gabulig si mo, Diyos. Diba? Grabe niya, no? Praise God, kasi nga truth ngayon tudlo niya sa iya pulong. That's why mga kapatid, katong message sa mga time, ihambal mag-bless si matupad, bless si matupad. Jesus lives, ready? Everybody, si matupad please, ready, go. Jesus lives. Yan. So, why lang takabalo kung sinong gina-persecute yung subong diri, sinong ginasuyaan tungod kay seryoso, gate sa pag-follow kay Jesus, sa eskwelahan, sa trabaho, o kung di man da. Or basi, why ka man gina-persecute subong, pero may problema ka. Kaya rakit sa rason nga maging malipayon. Payupod naton si Jesus. Now, mag-a-end na kita, what is it for us? Kung itanay bitupad mo, kasi tulugan na sa. Last na lang. Bugta, last na lang. Ano yung sa aton? Ari lang ang mga simple nga mga paklaro. From the moment you accepted Jesus by faith as your only Master and Savior, you have Jesus and the Holy Spirit living in you. Yan. Upod mo na sila, manambal niya po sa Paul, not I, but Christ liveth in me. Yan. Upod na sa Holy Spirit. Number 2, from the moment you accepted Jesus by faith as your only Master and Savior, you have the joy that cannot be taken away from you. Amo ni, tuod ni Simo, tuod ni sa aton. Hindi ni siya exclusive lang experience sa mga disciples. Kundi even sa aton subong, 2026 na. Ang ini nga truth, tutuod mo sa Simo, tutuod mo sa aton tanan. And praise God, laban-laban gini experience so gini. Pero bisan pa ini nga eternal joy
nga hindi makuha sa bisan sino, did you know, before ito mag-end, did you know nga may bagay nga makakover sini? Nga bisan pa may ara ka sa eternal joy, pwede mo ma-experience nga nga maging miserable gyapon ang imo kabuhi. Matabunan niya ang ining eternal joy. Ano na siya? Tulang. Sin. Sala. Ang sala, kung magsigi-sigi ka, pakasala, disobey kay Lord, rebelde kay God, backslide, palayo kay God, or nung madakas, gamay man or dako, kung magsigi-sigi ka, kung tutuod ka nga saved, sigurado gid, hindi mo ma-experience ang ining nambang nga joy. Ay nga man, bothered ka, gastruggle ka. Pero please, hindi ka ma-discourage kung gastruggle ka, ay gapakasala ka. Ay kung gastruggle ka, gamba ka, ano naman? Balaan kung hindi ni siya maayo, ang hindi ko ni gusto, sige yan obrahon, pag inobrah ko gyapon. Lord, ano naman? And maybe amo na mo prayer, kung pila na ka mga days, pila na ka months, or pila na ka tuig. And siguro ka duwa ka, ano man save gimang ko, mga patid kung ga-struggle ka, amo man na saan ginugba ni, gisulat kina ni Apostol Paul. Ano nang ginobra ko ang balik sa Apostol Paul? Ang gusto ko, may kong ginobra, na maayo. Ang hindi ko gusto ng obrahon, hindi maayo, ginobra ko. From Balya, thanks be to God. Through our Lord Jesus Christ, nga naghatag sa aton sang victory gyapon siya. So kung gastruggle kasubong, maybe parent ka, maybe grandparent ka na, retiree ka na, or bata ka pa, eskwela ka pa na subong, bago ka sa married life, young professional ka, young people ka, or even juniors ka man sa mga time, nasagaw ka na sa muna. Ang imo nga struggle, mark na siya. Ang imo nga struggle sa sala, mark na siya, nga may ara ka sa may ara ka sa Holy Spirit, sulod nimo. Nga nag-convict si mo, ngayon ang ginobra mo sa lagi na siya, please, turn away sa muna nga sala. Holy Spirit na siya. Ang himo nga hindi ka makatulog sa gabi. Nga hindi ka pahuway mayo. Nga hindi mo ma-enjoy ang imo nga mga rewards sa imo pagpakasala. Ang arang Holy Spirit trabaho sa imo. E nara isa sa mark na siya, nga ka, tutuod ka gid nga save ka. But now, please, hindi magpadayon sa muna kabuhi. Kaya hindi gusto ni God nga magsigi kita kabuhi, nga miserable. Subo. Permi lang ga hinulsol, permi lang ano ga yung hinulsol sa, permi lang galalain, hamba nga sayang ba? Kada higda mo sa gabi, galalain ka. Ano itong minubra ko ginaman? Bisan todo nag-enjoy ko, pero sayang ba? Hindi gusto ni God nga aton kabuhi, permi lang ga pangasubo, permi lang ga luoy, permi lang ga hamba nga sayang, ga regret. Man. Hindi gusto ni God na, at this time, kung tanawon sa John 16:22, inuras na lang, dakpo na si Jesus, crucify na siya. Paano ginambal sa disciples niya? Why siya nag-grant? Why siya nagreklamo? Why siya nagpangasubo sila? Kundi ano pa? Gin-encourage sila. Hindi na makita, tungod na siya. Pero makita ko sa gawat. And malipay ka mo kung makita yung Holy One. Gusto ni God, gusto sa atong Savior, sa atong Lord, concerned siya sa imo happiness. Concerned siya sa imo joy. Nabisan siya, inuras na matubang sa crucifixion, sang wrath ni God. Amo pa nagyapon, ang isa sa mga ibilin sa mga disciples. Gusto ya ikaw nga maging happy, maging joyful, and tutuod gid nga joy nga hindi makuha sa bisanos niya kalibutan. Gusto ya maging joyful ka. Hindi si God kill joy. Gusto ya ikaw joyful. Pero para maging joyful ka, kung may gina-experience ka sa mong, enslaved ka sa sala, or under ka sa stronghold sa sala, manambal ni David kanyo, paano ka masat Fedri? Simple lang ang prayer, Psalm 51:12, restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you.
Mga kapatid, kung gusto mo ma-set free ka sa inapasi sa lifestyle, na safe ka man tod, pero may ka lang perdi sa sala. First step is always give, i-humble yourself kay God. I-surrender yourself kay God, paubos mo yourself. Hindi na madala sa positive thinking. Hindi na siya madala sa kaya ko ni. Eksperyensado na ko, damo na ako sa mga eksperyensahan, kaya. Hindi na siya madala. Bisang Kristohan na kita, ang way gid permi para ma-set free sa sin is mag-surrender sa yourself, i-humble yourself kay God. 1 Peter 5:5, James 4:6. But God gives grace to the humble. Ang amuning grace niya, ihatag niya para ma-set free ka dre. Paano diyon? And make me willing to obey you, paagi sa power siya Holy Spirit. Ihambal ni kay Lord, sumuha tayo sa pungko kadala. In case man ikaw man, isa sa mga struggle sa ano, di pa mabuyan. Or maybe ka-join man online. Pwede mo nang bakit Lord God, restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Ay kung hindi mo pa na-realize asa subong, true happiness, true joy, ma-experience mo gid kung i-obey mo si God. True happiness is my experience kung pagi sa holiness, sa pag-obey kay God. Tutuon nga joy, hindi siya sa pag-obey kay Jesus. Hindi siya makuha sa mga panuman ka mga sa kalibutan. So as of now, pwede mo ni obra, pwede ka repent sa mga time. And, kasi may ka-join online dali, if you are not a true Jesus believer, or di man subong sa aton, gupod man, will you now repent and accept Jesus as the only Master and Savior of your life and experience His eternal joy? Magatindog na palihog. I don't know kung paano nag-speak si Lord sa imo. Subong nga time. Ano lang gyapon aton nga reflection questions. Ano ang gusto ni Lord nga ginapuntat sa imo? Ano ang gusto niya nga pa sugudan sa imo in response sa iya message subong adlaw para ma-experience mo ang iyang eternal joy. May eternal joy gali. Ang gusto ni God nga ma-experience naton. Tanan-tanan na nagtuo siya. Ano subong na ang ginaparealize sa imo? And no subong ay commit mo siya. And then of course, ay sino mo ni gusto i-share ang ini nga klase nga simple nga mga lessons. Istorya sa mga kay Lord. And again, sige na, bataw gina, basta sa mga John online, o ari man di, habang gado ko kasi mo sa mga time, habang ga-pray ka kay Lord, basta ari ka sa mga time, hindi ka sure kung may ka relationship kay God. Kasi siling mo, bisan grabe mo sala, do sa waay lang si mo. Do okay lang. Do waay sa may naga-bother sa imo. Medyo sakit ang iyang bako sa imo, pero na isa na sa kamark nga waay ka patutuod nag-surrender si mo life kay Lord Jesus Christ. Today, si God, katag si mo sa opportunity, hindi po lihi ang tatanan. Kaya sa buong time, sigurado, gid, wala ka kalipay. Wala ka tutuod ng joy. Today, sa buong adlaw, August 23, you can make this day a memorable one. I-accept mo by faith si Lord Jesus Christ bilang imo gaisahanon nga Master and Lord. Pwede ka pray sa buong, sandiin ka. And start ang journey nimo kung experience ang iyang eternal joy. So, yasin mo si Lord. And kung mastorya mo siya, pwede ka comment below. Kung approach mo later, gusto ka naman buligan sa imong journey sa pag-follow kay Lord Jesus Christ. For the rest of us, mag-pray kita. Father in heaven, imong word is very alive. Nagatrabaho agad sa among tag sa kabuhi. Very clear and very simple. And sa buong time, may message ka sa among tanan. I don't know, Lord, kung anong ginastoya mo sa people sa buong time. But I pray in behalf sa tagsa ka mga fathers, tagsa ka mga mothers, sa mga grandparents, elderly, even sa mga matanon pa, sa among tanan.
Father God, through your Holy Spirit, please padayon ka istorya sa isa-isa. Padayon i-change sa mga heart. Padayon trabaho kasamon. And sorry sa damo-damo nga mga times nga kami nagdinungol, nagpasaway, nagrebelde sa imo, kaya nagpati kami, nagsalig kami sa among nga own understanding. And nagpa-influence kami sa mga influencers niya kalibutan. O nagpaperde kami kay Satan. Father God, sorry gid sa sina nga mga foolish nga mga decisions and tungod sina apektado amon nga self, apektado amon nga mga marriages, apektado amon nga family. Even ang community sang imo nga church. And Lord, this time, in behalf sa Calvary Church, and even sa Joy Online, Lord God, we ask yung bulig, help us na mag-repent gid, mag-turn away sa mga sins, paagis mo dasal kaluoy, help us to humble ourselves sa imo. And please, kung may ari man sa mga adlaw, do hindi niya ma-experience ang joy sa salvation, please, help him, help her na ma-restore sa Ginoo. And please help in Calvary Church na kami as individuals, may galamiton mo Ginoo nga sila mabuligan nga balik Lord sa sakto nga dalan. Maging gracious and at the same time full gid sa imong truth para magbulig Lord sa isa-isa. Ang ini nga church maging strong, waay isang isa or duwa nga paluya-luya, palayo sa imo. Kundi mabuligan ang damon palapit sa imo. Mga marriages makita palayo nga stronger, mga families nga closer. Ani nga church nga parang nga buligay para sa imong mission, para sa imong goal, para sa pag-glorify sa imo. Lord Jesus, salamat gid nga pagi sa presence sa Holy Spirit. Ara gid nga pud sa mon 24/7. So even sa mga pod na mo diri, nga baby magabiyahe na, magabalik sa abroad, i-remind sila nga ini nga separation sa nga church. Hindi siya mo ka masubok gid kay imo presence ara gid sila 24/7. And guide sila please sa mga churches nga nagatudlo sa imong word purely nga kung saan mag-grow pa sila and padayon mo i-change na heart na blessed nila themselves sa ilang tagsa ka mga families. Lord God, gasa sa imong bulig nga hindi lang kami maging hearers kundi maging doers gid sa imong word. Holy Spirit, salamat gid. Salamat in advance sa pag-change sa mga hearts palayon and sa pag-change sa mga lives. May experience naman totoo gid and makarelate kami, makamba kami. Truly, you are the giver of immortal gladness. You are the wellspring of the joy of living. Salamat, Lord. Tanang glory, tanang honor, sa imo lang gid. In this I pray, in Jesus' name. Amen. Mga pong komo, salamat gid. God bless you and your family.